Mga ka-native, magandang araw na naman sa inyong lahat. So medyo 2 days na yung absent ngayon sa pagbablog, no, dahil na sobrang busy din dito sa Manungkan. Ngayon nga, no, kakauwi lang namin dahil nagpalabas po kami ng mga manok at nilagay namin sa range. So yun po yung ginawa namin. Ngayon po, no, sasabihin ko sa inyo yung mga manok namin na mga in-out. Dito pala sa breeding pen number 2, may mga Rhode Island kami dito na in-out. Pair yun na Rhode Island. So, yung buyer na pumunta dito, gusto niya kasing bumili ng breeder natin. So, sa ngayon, yung mga breeder natin ay in-out natin dahil mag-upgrade po tayo ng, yung sinasabi ko nga, incubator na mamahalin. So, sa ngayon, dito sa breeding pen number 2 natin, wala tayong rooster pero may reserva tayo kasi nga, dapat talaga may reserva palagi. So, may vintage line ako doon. Napakaganda ng balahibo, no? Need lang paliguan tsaka turok para ilagay dito sa breeding pen number 2 natin. So, kita nyo tong yung sa breeding pen number 1 natin, makikita nyo naman kung gaano kaganda yung quality ng mga breeders natin. 4 out po lahat ito. So, itong breeding pen number 1, may nakapag-reserve na pero hindi pa naman nakapag-send ng down payment, no? So, paunahan lang talaga. So, itong black strap din natin, gusto niya rin kunin. So, taga Cotabato si sir. So, depende na lang kung makapag-send siya ng down payment, kahit ilan lang, no? Mapapareceive to sa kanya and magiging sa kanya yung madideliver to sa kanya, no? Mapipick up niya pala ito sa next week. So, ito din, itong mga Rhode Island Red natin, no? Sa mga nagtatanong magkano yung bentahan ko sa personal na breeder ko, no? By the way, mga ka-native, itong mga breeder natin, talagang grabe yung selection namin nito. Sa dami ng mga breeder kong Rhode Island Red, ito na yung pinaiwan ko dahil nga talagang sinilek ko ng mabuti. At sinilek ko yan by color, laki ng katawan, lakas ng pangingitlog and performance nila, no? And syempre sa quality talaga. Kaya napili ko tong mga ginawa kong breeder. Yan. Kaya syempre may kamahalan din kasi nga itong mga breeder ko, no, hindi po yan kumakain, hindi ko yan pinapakain ng mga crack corn. Pinapakain ko yan is Gallimax 21 and every 15 days kami po ay nag-inject sa kanila ng mga vitamina. Yan, kargado sa vitamina, no? Tubig nila umaga, tanghali, tsaka hapon. Tapos talagang nagwawalis kami dito twice a week. Yan, ganyan kami matrabaho dito and every month kami po ay sa kanila nag-deworm and pinapaliguan namin sila kasabay na po sa paligo. Yan, tsaka deworm. So yun po yung mga ginagawa namin dito. Kaya kung quality lang, quality yung breeder namin dito. And ang gaganda ng mga sisyo ng mga manok na ito. Kaya may kamahalan yung presyo. So yun po yung mga binibenta namin and yung mga giants namin, in-out namin. Kasi nga, ang mahal po ng incubator natin na in-order. Yan. Nasa mga mahigit 100,000 pesos yung incubator natin. So, kailangan natin ng funds para po mabayaran yung ating, yung ating tawag nito, yung ating mga incubator na mas maganda. Yan. So, ano ba yung mga next ko na magiging breeder sa susunod? Sa akin ngayon, may tinatago ako ng mga anak ng ating mga show type. So, yun yung mga lalaki natin. And yung babae naman natin ay show type din. So, sila yung gagawin nating production type. Pero yung iba, mga vintage line or mga dark mahogany line lang na mga production type. Yan, at least yung mga lalaki natin, mga show type na. So, yun yung gagawin natin na production type na Rhode Island Red. No? So, mas maganda. Same lang yung presyo, pero yung quality hindi same dahil mas quality na yung mga magiging bago natin na breeder. Yan. Pero, yung kung bibilin mo yung materialis na naman sa susunod, mas mahal na kasi nga show type na po yun and mga vintage line na mga production type. Yan. So, sa ngayon, yung iba dito mga vintage na rin, mga vintage tayo na roosters. Yan. Pero wala po akong show type na breeder na ginagawa kong production type. No, kasi nga iba talaga yung presyo ng production ng show type ko, no?
sa production type. Yan. Pero sa next natin na breeding sa Rhode Island Red, no, kapag na-out ito lahat, yung gagawin natin, bibili tayo ng mga Rhode Island Red, no, sa Luzon or sa Visayas, kasi para hindi po talaga siya ma-inbreed. Kasi halos dito sa Mindanao, no, nakuha na po nila, marami na po nakakuha sa akin ng mga Rhode Island Red, no. Halos lahat, hindi naman talaga lahat, no, pero ang dami na nakakuha sa atin ng Rhode Island. So para kapag dito ako kumuha sa Mindanao lang, yung magiging problema baka ma-inbreed, no, kasi nga may mga itatago din ako dito na mga yung anak nila, no, may pinapalaki ako ng mga anak nila, which is production type din. So mamimili na ako doon. So para hindi magkaroon ng inbreeding, ibang lahi na naman, tsaka para yung mga buyer natin na bibili sa atin, no, yung bibili sa atin ng mga buyer natin na mga dati pang mga buyer gustong mag-upgrade, yun pwede nilang magamit yung mga new breeding na mga production natin na new breeding sa ating bagong materyales, no. So malaking tulong yon para maiwasan yung inbreeding, no, dito sa mga kumukuha sa akin ng mga Rhode Island Red. Yan, sa Black Australorp natin, ganun din yung gagawin natin. Magsiselect lang tayo ng mga maghanap ako ng show type na maganda na Black Australorp na lalaki, tapos yung babae natin production type lang, or yung cross ng dalawang show type tsaka production type, mas maganda yon. Tapos gagawin natin production type, no, para quality yung production type na makukuha ninyo. So ganun pa yung sisiyo, 100 pesos pa rin kada isa. So napaka-quality nun yung gagawin nating project. Yan. So ilang ano na ba? Ilang minuto na? So ito pa, no? Ano tayo dito? Yung mga giants din natin, pwede nyo makuha. Itong mga breeders natin, sa shipping, pwede natin i-ship nationwide. May shipping naman tayo nationwide. Sa mga nagtatanong pala, no, wala pong COD kami sa shipping. So wala naman siguro nagsi-COD na farm, no, kasi nga kami din po, no, kapag halimbawa kasi na nakapunta na sa inyo yung manok, no, yung mga shipper hindi na gusto yung ma-hassle pa sila. Gusto nila hindi pa umabot yung manok, nakabayad na. So ako noon, hindi ko na masisiraan yung pangalan ko para lang sa 2,000 pesos, no, or kahit sa ano mang pera, kasi nga ang laki na ng mga ginagastos namin dito, no, ang laki ng kinikita namin, tapos sisirain ko lang yung pangalan ko sa shipping, no, hindi naman tayo pag-scam, no. Basta yung Facebook page natin na ginagamit kayo, Pulumulok Native Chicken 2.0 and PNC Game Farm by Pulumulok Native Chicken na may check, no. So yun po yung ano natin, ating mga pwede nyo akong i-contact. At saka, syempre, yung number ko, dalawa lang po, 0948566902 and 090722134113. So, yun lang po mga ka-native, no? Sa mga gusto pong pumunta dito sa manuka namin, gustong pumili sa aming breeding pen or dito sa range, or kahit dun sa mga breeders natin sa mga giants, yan, pwede nyo makuha yun. Basta usap lang tayo, punta lang kayo sa manuka namin, Purok 4, Barangay Sulit, Pulumulok sa Cotabato. Yun lang po mga ka-native, maraming salamat po sa panonood.